Mapagpalang araw po sa ating lahat, and to today's video, panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong laban na naman ang ating harapin nitong araw. So, ayan guys, time check 11:05 in the morning at grabe po, sobrang init sa labas dahil summer na. So, ayun, pupunta po ako dito sa supermarket para bibili po ng aking lulutuin. Bilang isang katulong, kasambahay o OFW dito sa ibang bansa, ang pinakamahirap kong task na gawain naming mga katulong is yung pagluluto dahil sumasakit talaga yung ulo namin sa kakaisip kung anong lulutuin namin sa araw-araw at minsan hindi mo pa alam kung magustuhan ng mga amo mo. So ngayong araw guys, dahil mabuti na lang si madam ang naghatid sa ice skating class ni Moy Moy, so may time po ako magluto, maglinis, magligpit ng bahay. So ngayong araw naisipan ko pong magluto ng fried noodles or kalo-kalo bihon sa Ilonggo. Ayan, medyo matagal-tagal na rin po ako hindi nakapagluto. And ang maganda po kasi dito sa amo ko kasi pwede ako magluto ng mga pagkain gusto kong kainin. So isa na nga po dyan yung fried noodles. Ayan, at nagustuhan din po yan ni madam. So, medyo tinanghali na nga ako dyan guys, pero dahil 1 PM pa naman yung lunch namin, so may time pa ako magluto. Ayan, yan lang yung maganda dito sa bahay ng amo ko kasi ako na yung bahala mag-manage ng aking oras. Ayan, oo nga pala guys, dito sa abroad, kailangan marunong ka sa time management, lalong-lalo na kagaya ko, mag-isa lang ako dito sa bahay, ang laki ng bahay ng amo ko. Tapos may alaga pa akong hatid sundo sa school. So, kung hindi ka lang talaga marunong ng time management, naku, talaga namang hindi mo alam kung ano yung unahin mo or baka hindi mo matapos-tapos yung trabaho mo sa buong araw. So, dito din po sa abroad guys, hindi rin pwede yung papitiks-petiks ka ng trabaho mo or padalagang Pilipina yung kilos mo. Kasi dito, time is gold. Talaga namang mula umaga hanggang hapon, hahabulin mo talaga yung oras mo para matapos yung trabaho mo. Lalong-lalo na kung makahanap ka ng amo na talaga namang bawat kilos mo nakabantay, bawat kilos mo talagang sinusulit nila yung sinasahod sa'yo. Ayan, so dito din po guys sa bahay ng amo ko, wala po akong food allowance. Kaya naman, kung ano po yung kinakain nila, yun din yung kinakain ko. And ang pinaka the best, sabay-sabay po kaming kumakain. So hindi po iba yung trato nila sa akin dito. Kaya isa din po yan sa mga sikreto kung paano natin makuha yung loob ng amo natin at tratuhin tayong parang pamilya, tratuhin din po natin silang parang pamilya. Hindi porket sinasahuran tayo, sakalan tayo nagtatrabaho, di ba guys? Para kumbaga, ituring natin na pabahay na natin ito, second home natin ito, at second family natin yung mga amo natin. Ayan guys, so, ayan, no, bali, busy po ako sa pagluluto. Yun nga po sabi ko, ang hirap talaga minsan mag-isip kung anong lulutuin kasi minsan di mo alam kung magustuhan nga nila. Pero dito sa bahay ng amo ko, pag kami-kami lang po, kagaya niyan pag lunchtime, bihira lang po na nandito si madam mostly. Ako lang, si Moy Moy, ako si Lolo ang kumakain ng lunch. Pero ngayong araw, dito kakain si madam. At isa po yan sa favorite niya. Alam naman yung mga incheck, mahilig sila sa mga noodles. Kaya naman, itong fried noodles na to ay isa sa paborito niya. Tapos lagyan niya ng maanghang na XO. Ay, naku, ang sarap, di ba? So, ayan guys, no, ngayong summer class, grabe yung summer class. Ngayong summertime, grabe po talaga, sobrang hectic yung schedule naming mga katulong. Ayan, kung kailan po walang pasok at summer class na lang, doon pa po sobrang busy talaga as in. Minsan hindi mo na alam kung anong unahin mo. Mula pa lang sa umaga, busy ka na hanggang hapon. Minsan, 4 na activity yung pasok ni Moy Moy sa buong araw. So, sa umaga pa lang, 4 na bag na rin po yan, i-ready ko. Pagkatapos ng isa, sunod na naman yung isa. Kaya minsan inaabot na rin kami ng hapon sa labas. So minsan wala talaga akong time na maglinis ng bahay at magluto. Minsan kung ano yung inalisan kong kalat, yun din yung laratnan kong kalat. Minsan yung mga kwarto ng amo ko, hindi ko na malinisan hanggang gabi dahil super busy po talaga. Karamihan dito kasi sa Hong Kong, pag malalaki yung bahay, tapos may alaga kang bata, dala-dalawa yung katulong. Ako po mag-isa lang. Mag-isa lang po ako dito, tapos meron pa akong isang lolo na kailangan lutuan ng pagkain. Ayan, kaya naman as in pagod na pagod guys.
Ang maganda lang dito kasi kay madam, pag nakita niyang grabe naman talaga yung trabaho mo, eh nagbibigay po yan ng incentives. Kaya naman masasabi kong napaka-generous, napaka-kind-hearted at napaka-considerate po talaga ng employer ko. At saka alam nyo kasi minsan kahit mahirap ang trabaho, pag ang trato sa'yo ay maganda, parang hindi mo na iniinda yung pagod, yung hirap ng trabaho. Importante na safe ka, nakakain ka ng maayos. At saka si madam kasi hindi po yan nag-uutos. Kung hindi mo man matapos ang trabaho mo, walang problema as long as naalagaan ng maayos si Moymoy, napapakain yung tatay niya at si Moymoy din, di ba? Kahit po minsan makalat yung bahay, hindi po yan nagrereklamo si madam dahil alam naman niya, iisa lang yung katawan ko, oh my God. Kaya minsan sabi ko kung pwede ko lang hatiin yung katawan ko, yung kalahati iwan ko dito sa bahay, yung kalahati isasama ni Moymoy para naman kahit papaano may katulong po ako dito sa mga gawaing bahay. Ay nako, hindi po madali ang buhay OFW, alam niyo ba yon? Diba? Kaya sa mga gusto pong mag-apply dito sa abroad, make sure na ready niyo yung sarili niyo sa kung ano yung mga madadatnan nyo kasi iwan niyo yung buhay niyo sa Pilipinas at magsimula ng panibagong buhay dito sa abroad. Ikaw yung mag-a-adjust dito, mag-a-adjust ka sa environment, mag-a-adjust ka sa pag-uugali ng mga tao, mag-a-adjust ka sa amo mo. Yan, tayo pong mga katulong, tayo pong mga OFW ang mag-a-adjust po sa amo natin, hindi po sila yung mag-a-adjust sa atin, tandaan nyo po yan. Dahil yung mga amo na yan, pag umayaw yan sa'yo, anytime, pwede po sila mag-hire ng panibagong katulong. Pero tayo po, grabe ang hirap na pinagdaanan natin para makapunta tayo dito sa ibang bansa. Kaya habang nandito na tayo, yan, ingatan po natin yan kasi yan yung magiging susi para sa pagbabago ng buhay natin at mabigyan din ng magandang kinabukasan yung mga pamilya at mga anak natin. Kaya naman sa mga kapwa ko konyang dyan, go 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 lang, di ba? Lahat ng sakripisyo natin, lahat ng hirap natin para yan sa pamilya natin. Kaya jayo jayo, God bless everyone. Until my next live guys, ingat po tayong lahat. Ayan, bye bye. I tried so